Wow, what a joy to be here. And welcome po sa mga first-time visitors. We welcome you. We love you being here. And I hope you are enjoying our worship service. Feel at home. No po. And today, I would love to share to you the word of the Lord. Are you excited to hear God's word today? I'm excited, and actually I have prepared this message for ang time span po ng preparation is 2 weeks, no po, dahil I enjoyed preparing this message. And if you have your Bibles with you, no po, you could turn your Bibles to Deuteronomy chapter 8. We will be reading from Deuteronomy, and maybe some of you are thinking, aba, mukhang hindi David ang pag-uusapan. No po. Later on, pag-uusapan din po natin yan, no? Deuteronomy chapter 8. And as you are searching that, no po, nasan ba ang Deuteronomy? Today it is Christmas season already. Ayan, aamoy na ba natin ang Pasko, no? Kaya kung ang katabi mo generous, pakisabi mo, Merry Christmas. At kayo po ba, naplano nyo na ba ang inyong Pasko? Where are you going to take a vacation? No po? At ang iba po sa atin, maaari, we are looking for something like this. No po? San ba yan? Di ko alam. No po? We are thinking of a vacation. We are planning for a vacation. And of course, no po, if the place of our vacation would be something as good as this, ang maganda pong bakasyon, ang magandang lugar ay it's a little bit pricey. Ayan na po, meron pong presyo yan. No? Mahal po ang isang magandang na lugar na ikaw mai-stress out, ikaw makakapahinga, no? Ikaw walang maiisip na hindi kaaya-aya. Medyo mahal po yung mga ganung lugar. No po? Pricey. No po? So I pray that you are planning well your vacation. No po? But today, this is not my topic. My topic would be the other way around. It would be something like this. Vacation, paradise, and sometimes in our life, we are in a wilderness na po. Ang iba po sa atin ngayon, maaari ay tayo po ay dumadaan sa isang wilderness route. And you know what? I have checked the Webster Dictionary. Ano ba ang wilderness? We have been reading the Bible and ma-encounter po natin madalas. Can I have more volume, please? May-encounter po nating madalas ang salitang wilderness. At ano ba yung wilderness? And when you check the word, when you check the dictionary, wilderness, there would be a synonym that this is an abandoned area. Ang iba pa niyang synonym would be dryness, and I would love to put a little bit more of an adjective here, cracking dryness, too much dryness, na po. Tagtuyot, no? Wilderness would be a place of neglect. Wilderness will be a place of emptiness. At ayan, para mabilis po nating tandaan, parang acne. Ayaw po natin siya. No po? Ayaw po natin siya sa ating buhay. No po? Ito po ang wilderness. And sasabihin natin, ang wilderness pala desyerto. Ang wilderness pala ay dakong paroon. No po? Pero as I look at people, ang wilderness po ay maaaring nasa kalagitnaan natin. No po, maaaring tayo po ay masaya, pero ang feeling po natin, tayo po ay abandoned. We might be in a city, but we are abandoned. We might be in a good church, cool church, with air conditioning, but we feel so dry inside. We might be having a good family, but we feel that we are neglected. Tomorrow, we will be going to the offices, our own respective offices, but, with good friends, yes, we eat lunch with them, we eat supper with them, but there is emptiness in us. Ito po ang wilderness. And if you are going through this wilderness in life, the message is for you. This is the route of the Hebrew people. They came from Egypt, the land of slavery. Dito po sila galing. And to go to the promised land, it's just a 3-day walk. Going to the promised land. Let's say it would be a week walk. Palagay na po, pahabain na po natin ng konti. Isang linggong lakaran. But because of the Hebrew people's stubbornness, sila po ay matigas ang ulo, it took them how many years?
40 years. No po, yan po, paikot-ikot po sila sa wilderness route. No po, a place of an abandoned place, cracking dry, no po, neglected, and emptiness. Ito po ang wilderness. Alam niyo po, wala akong problema sa wilderness eh. Wala akong problema sa wilderness. Kung ang wilderness ay ganito ang equation, stubbornness equals wilderness, I have no problem with that. Excuse me. Ang Israel po, stubborn people. Ang Israel po ay stiff-necked people. Stubbornness equals wilderness. I have no problem with that. But you know what? The more I read the Bible, the more I see the truth. Paulit-ulit ko pong binabasa ang Biblia. Ito po ang aking profesyon. Paulit-ulit ko binabasa. At nire-reflect ko ang Biblia sa mga nakikita ko sa kapaligiran. And I find a hurting truth. Masakit na katotohanan. Ano po yun? Ito po. Righteousness equals wilderness also. Ang mga taong matutuwid, ang mga taong tapat sa Panginoong Diyos, may pinagdadaanan din sila. May pagdadaanan din siyang unos sa buhay. Sana wala. Sana ang unos ay para lang sa mga matitigas ang ulo. Pero ang aking nakikita ko po, even righteous people they will encounter financial crisis in their life. Dadaan po sila dyan. May pagdadaanan po sila. Meron po ako mga nakikitang righteous people, ang tatay, ang nanay, sila po ay tapat sa Panginoong Diyos, pero ang kanilang anak po ay suwail. Ano po? Suwail. Meron silang problematic child. Namumroblema po sila sa kanilang anak. Nakakita po ako ng mga tapat na naglilingkod sa simbahan, mga tapat sa ministeryo, tapat sa kanilang Panginoong Diyos. Tapos maya-maya, bigla po silang dadapuan ng karamdaman. Terminal na karamdaman. Alam niyo po, ito po ay gumuguhit sa aking puso. Masakit sa aking puso. Bakit ganon? No? Sana pang stubborn people lang to. Pero ang righteous people, dumadaan din po dito. Kaya minsan, ang aking conclusion ay ganito po. Wilderness is inevitable. Ito po ay hindi na po naiiwasan. Mapatapat ka man o hindi ka tapat, dinadaanan natin ang wilderness route. And if this is the case, if wilderness is something that is unavoidable, hindi maiiwasan, then maybe, let me put it this way, is there something good that I can extract from wilderness? From the word wilderness? Meron ba akong makukuwang magandang definition? Meron ba akong mahahalukay na magandang salita patungkol sa wilderness? Meron bang magandang idudulot sa akin ang wilderness? Ito po ang ating pag-aaralan. Babasahin ko po ang Deuteronomy chapter 8, verse 2. And I tell you, this is something that I got from my Excel service, and today I try to expound on this. And this is what it says. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Can we bow our heads and let us pray? Dear God, Heavenly Father, we thank you, Lord, for bringing us into the house of the Lord. Heavenly Father, thank you for my brethren who came here, Lord God. They have worked for 6 days, some of them for 6 days. And on the 7th day, O Lord God, we prefer to be in your house. Lord, meet us today with your word. Let your word encourage our soul, Lord God. Refresh us today. We commit to you this wonderful afternoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wilderness purpose. Ano ba ho ang idudulot na maganda ng wilderness? From this single verse that we're going to study today, first, ano ba ang wilderness purpose? It is the word humility. Pag tayo pala ay dumadaan dito sa abandoned area, emptiness, tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos ng kababaan ng loob. Ito ang isang magandang maituturo po sa atin. Ano ba naman, bakit ba natin kailangan ng humility? Bakit ba natin kailangan yan? Ito po ang ikagaganda ng humility para sa atin. Ito po ang sabi ni Saint Augustine, very prominent,
napakatalino, philosopher, theologian. Ito po ang sabi niya, it was pride that changed angels into devils. Do you agree with that? This is theology. Ano po? Si Lucifer, isang anghel, ano po? Siya po ay nagyabang, ayun, naging demonyo po siya. Pride changed an angel into devil. And then, sabi niya, it is humility that makes men as angels naman. Ano po? Pag tayo daw po ay may kababaan ng loob, nagmumukha naman tayong anghel. Pakitingnan mo nga ang katabi mo. Mukhang ano ba yan? Naku, ayaw niyo magsalita. Pag hindi mukhang anghel, ang sasabihin, no comment. Nagmumukhang anghel pag meron tayong kababaan ng loob. Hindi mo na kailangan mag-glutathione. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano ilagay mo. Pag may kababaan tayo ng loob, ayan, tayo po ay nagmumukhang anghel. At sa ganda ng kanyang mga sinasabi, may kinuha pa akong isa na sinasabi ni Saint Augustine. Sabi niya, do you wish to rise? Begin by descending. Ang ganda, no? You want to rise? Gusto mong umangat sa buhay? Gusto mong umakyat sa tugatog ng iyong tagumpay? You want to rise? Begin by descending. And then he continued, you plan a tower that will pierce the clouds. Success at the utmost, lay first the foundation of humility. Kailangan meron tayong kababaan ng loob. Yan pala ang importance ng humility. Ito pala ang kailangan matutunan ng mga magulang. Ito pala ang kailangan na ang mga magulang ay ituro natin sa mga anak kung gusto natin ang ating mga anak ay marating ang tugatog ng kanilang tagumpay, na tayo po ay magkaroon ng kababaan ng loob. Meron po akong isang tanong at ang aking panalangin ay sasagutin niyo ako ng tapat, no? Gusto niyo bang yumaman? Naks naman, yung totoo. Iba nahihiya pa. Tinignan niya yung katabi niya kung ano sasabihin. Gusto ba natin yumaman? Amen. Ako gusto ko yumaman. No po? Sapagkat pag pinagyaman tayo ng Diyos, tayo po ay magiging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen ba ho yun? No po? Sige, papalakpakan muna natin si Lord. At pag tayo po ay pinagyaman na, tulad po ng Israel, pag siya po ay from the land of slavery to the land of promise, ito po ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, kailangan meron kang kababaan ng loob. Bakit? Ito po sabi sa verse 17 ng chapter 8, you might say, maring masabi mo sa iyong puso, no? Then you will say into your heart, pag pinagyaman ka na, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Bakit ka yumaman? Talino ako eh. Bakit ka yumaman? Magaling ako eh. Bakit ka yumaman? Kasi magaling ako magsalita eh. Magaling ako mambola eh. Bakit ka yumaman? Magaling ako dumiskarte eh. Maaring ganun ang mangyari sa atin pag narating na natin ang tugatog ng tagumpay. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, sana may kababaan ka ng loob, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers as it is today. Sana pag yumaman ka na, sana pag pinagpala ka na ng todo-todo ng Panginoong Diyos, pag nag-uumapaw ang iyong pagpapala, no, maalala mo na kaya ka nakaangkat ng kayamanan dahil sa binigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen ba ho yun? No? Alam nyo, may kalakasan ka ba ngayon? Nawa excuse me, nawa nakapagpasalamat tayo sa Diyos sa strength na ibinigay sa atin ng Diyos ngayon. Why? Dahil mamaya pwedeng nakaganyan ka na. Tama ba ako ron? Mamaya pwedeng patay ang kaliwa, patay ang kanan. Hindi natin masabi. Kaya habang ikaw ay may lakas, nawa yung lakas na yan, naipagpasalamat mo sa Panginoong Diyos. Amen. Yan po ang importance ng kababaan ng loob. No po. Secondly, no po, ano pa ba bakit ako nasa wilderness ngayon? Ikaw ba ay nasa wilderness ngayon? Bakit ka ba nasa wilderness ngayon? Pangalawang bagay, kailangan ka palang testingin. May testingan pala. No po. Sabi ko nga po sa inyo, ako po ang taong ayokong tinetest ako. Na-preach ko minsan sa Japan, ang mga bata walang exam. Sabi ko, sana doon ako nakapag-aral sa Japan, walang exam. No po. Ayoko po nang tinetesting ako. At alam niyo po, ako po hindi studious, hindi ko ako mahilig mag-aral. Ako po nakapagtapos ng kolehiyo sa awa ng Diyos.
Huwag niyo po ako tutularan. Sa awa ng Diyos ako buti na lang may grace ang God. Kaya po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. At minsan po, sa aking pag-aaral, ako po ay, BSc, Bachelor of Science in Commerce, major in Management. No? Minsan po, meron akong isang major subject. Pag major subject, kailangan ang grade ko 2. No po? Sa aming eskwelahan po, ang pinakamataas po 4. No po? Excellent po yun. Tapos 3, 2, 1, 0.0, ibig sabihin bokya. No? Parang hindi obvious no? 0.0 bokya. So, meron po ako isang major subject. Atin-atin lang po ito. No? Ang major subject ko po ay Busorga. Yan ang term. No po? Business Organization. And I have to get 2.0 for my major subject. Kasi yun ang major subject ko. And midterm exam, midterm, nakita ako ng teacher. Nakita akong nangongopya. Huwag niyo pong gagayahin, mga kabataan, huwag niyo gagayahin ng inyong pastor. No? And the professor, he came to my side, he got my paper, and pampiran, jahe! Pampihira. Napunit yung midterm paper ko. No po. So sa mga susunod na araw, kailangan ko pong habulin yun. No po. Mga quizzes, kailangan kong habulin. At ito na po, yung final grade. No po. Yung kuha na po ng class card. No po. So yung kinukuha na po yung class card, pinipintahan ko yung class card ko. Ano kaya ang grade ko? Pag ako po ay nakakuha ng grade na 1, magsi-shift na po ako. I will shift course kasi ayoko na siya ulitin. No? Kasi kailangan 2 Sabi ko, maka-1 lang, marketing na lang ako. Or accounting, magsi-shift na lang ako. So nung napintahan ko, ang lumabas na grade ko, pambihira, sabi ko. Kamot ulo, sabi ko, pambihira. No choice! Uulitin. Naku, lalagyan mo na lang ng smiley yan, no? Pambihira. Itlog. Nakuha, pambihira. Wilderness. You want wilderness? This is wilderness. I have no choice but to enroll again. Napo, kuha na naman, alam niyo yun, kukuha ka na naman pipili ka na naman subject, at napili ko na naman yung subject na yun. Napo, at pagpasok ko sa school on the first day of my class, second sem na po, naku, yun na naman ang teacher. Pambihira, ito na naman, kami na naman dalawa. Napo, and this time around, we were only 12 in the class. Only 12, napo. And sabi ko, naku, madidissolve to. Sana madissolve tong klase. Naku, hindi madissolve. Tuloy. At ang sabi ng teacher, sabi niya, okay, the 11 of you, the 11 students, stay on the left side. Only Velasco will stay on the right. Pambihirang kahihiyan yun. No po? Dinanas ko po, and I endured that for 4 months. No po? At alam niyo po, sabi ko, nako, itong teacher na to, pinapahiya talaga ako. No? I think it's time to study, no po, and I have to read the book, no po, yung management book, this thick. I have to read it, I have to memorize it, I have to understand it by heart. How to plan, how to organize, how to staff, how to evaluate, how to make decision, no po, decision making. Kailangan ko aralin, no po. Alam niyo po, nakapasa ako doon, no, nakapasa ako. Ito po ang point. Hindi ko alam that after 30 years, ako pala magmamanage ng church. Hindi ko naman alam yun. Kailangan ko pala siyang aralin ng mabuting-mabuti. Hindi pala ako pwedeng mag-shift sa marketing. Hindi pala ako pwedeng mag-shift sa accounting. Kailangan ko pala siyang aralin mabuting-mabuti kasi imamanage ko pala. Anong imamanage ko? Hindi pera, kung hindi ang Church of God. Hindi ko alam yun. Hindi ko ba? It's a test. It's a test. So, meron ba kayong 0.0? Dadagdagan pa ni Lord yan. Wilderness. Kailangan ka dumaan doon sa test na yon. At pag tinignan mo ang Biblia, Adam and Eve, wow, may testing. Tignan mo si Noah, may testing kung susunod. Isipin mo, papapasukin niya ang 2 ahas, lalaki at babae pa dapat pupunta sa kanyang ark. That's a test. How can you do that? No? Moses, great man of God, he was tested. Gideon, David, who else? Elijah, Elisha, the kings, Nehemiah, Paul, Jesus Christ. Everyone will be tested. Life is a test. Can I say that again? Life is a test. We cannot get away from it. And until such time that we understand that life is a test,
then we will understand that everything that happens into our life is very significant. Can I say that again? No po. Kung naiintindihan na po natin na ang buhay pala test, lahat ng nangyayari sa ating buhay, matamis man o mapait, significant yan. May kahulugan sa buhay mo yan. Ito man ay pangit o maganda, may kahulugan pala sa iyo yan. Sapagkat ito ay ikabubuti ng bawat isa sa atin. Life is a test. There is a testing period in our life. And why am I tested? Because it is a learning process. Matututo tayo dyan. Bumabagsak ka, ano ngayon? Ilang itlog na nakukuha mo? Ano ngayon? Natututo ka naman. Kita niyo ako, natuto naman ako. Ilang itlog nga lang. No po. Kaya mag-aral na ng mabuti. No po. It's a learning process. And that will make you strong. Sino ba ho dito ang ilang busted ka na? Pakitaas nga kamay. Ayaw, nahihiya siya. Alam mo, sa ika-20 ligaw mo, papasa ka na. 20 ligaw. No po? It will make you strong. And alam niyo po, sa kaka-hindi sa'yo, sa kaka-fail mo, nabubuo doon yung kumpiyansa mo sa buhay. Bakit? Hindi na masakit. Bakit? Sanay ka na eh. Sa totoo lang, hindi na masakit. Bagsak, walang problema yan. Sa akin, hindi ko na problema. No? Bakit? Sanay na eh. Sanay ka na bumagsak, wala na ibabagsak pa. No po? It will make you strong. It will build you up. It will muscle you up. It will prepare you for a greater task ahead. Yan po ang maganda po sa testing. No po? And that is, pag may wilderness, ito ang magandang napipiga pala natin sa wilderness. No po? Third, ano pa ba ang magandang napipiga natin sa wilderness? It is to know what was in your heart. God wanted to know what is in my heart, whether I will follow Him or not. No po? Ito palang wilderness, no po? Ito pala ay pinapakita yung ating spiritual depth. Ikaw ba lumalalim sa salita ng Diyos? Simba tayo ng simba, no po? Simba tayo ng simba, basa tayo ng basa. Ito po ba ay ina-apply natin sa ating buhay? Tayo po ba lumalalim sa salita ng Diyos? When I say lumalalim, paano ba masusukat ang lumalalim sa salita ng Diyos? Lumalalim kasi unti-unti mong minamahal ang Diyos. Tama ba ho ako? Lumalalim ka kasi nai-inlove ka sa Diyos. Dati, kaya ka nag-born again kasi kailangan mo lang ang Diyos. Pero nung lumalalim ka na, nai-inlove ka na sa Diyos. Hindi mo lang siya kailangan, ngayon nai-inlove ka na sa Diyos. At pag nai-inlove ka na sa Diyos, sandali bago ako magpatuloy, tanungin mo nga yung katabi mo, inlove ka ba sa Diyos? Yun no? Inlove ka ba sa Diyos? Ngayon na ikaw ay inlove ka na sa Diyos, nagiging priority mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. God becomes your priority in life. Whatever you do in life, siya ang iyong inuuna. Priority. Yun po yung lumalalim sa salita ng Diyos. Paano ba masusukat ang priority ko ang Diyos? Siyempre masusukat yan. Paano ba nasusukat na ang Diyos ay hindi ko lang mahal, patutunayan kitang mahal kita sa pamamagitan ng ikaw ang aking priority sa aking buhay? Paano ba? Ako po ay magsasalita, no po? At bato-bato sa langit, ang tatamaan, pakibalik na lang po. No. Ano ba ho ang priority? No po? Ang priority sa pagsamba natin. No po? Pag tayo po nalilate sa ating pagsamba, malaking probability, hindi mo siya priority sa buhay mo. Hindi mo siya priority. No po? Bakit? Kunyari, ang simba po natin ngayon ay 11:30. Pag 11:30, mag-aayos na ako ng 10:00 or 9:30. Para pagdating dito, syempre naiisip mo na yan, magta-tricycle, mag-jeep, maglalakad, papasok, maaring umuulan. Kailangan nakaprograma po yun para pagdating, sasamba. Bakit kailangan ako maging on time? Kasi priority ko siya. Naunawaan niyo ho yun? No? Kasi priority ko siya. Ngayon, kung malilate pa ako sa pagsamba, ang pagsamba po natin, ang ilang oras lang ang ating pagsamba, ang ating pagsamba po ay 1 hour and 15 minutes only. Malilate pa ako. Ang pagsamba po ay 1 beses lamang sa 1 linggo. Can you imagine that?
Isang beses lang sa isang linggo. Ang 6 na araw ay para sa iyo. Ang isang araw, sa isang araw na yon ay kukuha lang ng 1 oras at 15 minutos. Mababawasan ko pa. Sandali. Priority ba natin ang Panginoong Diyos? At pag tinignan ko ang ibang relihiyon, pambihira. Sila ay nagpapakamatay sa kanilang relihiyon. Papatay at magpapakamatay para sa kanilang relihiyon. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Diyos ng awa. Paano ko ba siya mamahalin? Paano ko ba siya susuklian? Priority ko ba siya sa buhay o hindi? Bato-bato sa langit, ang tamaan, pakibalik. No. Tignan po natin kung paano ba natin siya pinaprioritize. Pag tayo po ay nagbigay ng tithes, tayo po ay magtatago na para sa tithes. No po. At pag may kailangang bilhin, may kailangan sa bahay, baka nagagamit yung sa Panginoong Diyos para sa iba. Kapatid, priority ba talaga natin? Priority ba natin ba talaga? Tayo po ba ay talagang lumalalim sa ating pananampalataya? Paki-check po yun sa atin, buhay. No po. Kaya ang sabi po ni Lord dito, so that I want to check your heart if you will follow my commandments or not. Spiritual death. Ako po ay simpleng tao, hindi po ako komplikadong tao. So, the way I train the workers, the way I will be training the pastors, it is only in 3 areas. Ayoko na po ng maraming rikititos dahil hindi ko rin memorize. So I want to make things simple when I present something. I want to train people in the area of spirituality, in the area of skills, no po, in the area of attitude. Ito po ang training na kailangan makita ko po sa isang manggagawa. No? At makita ko rin po sa akin. And when you read the Bible, this is where you place humility. This is where you place the testing, the skills. This is where you set your priority. Ano ba yung priority mo? Ano ba yung priority mo sa buhay? Meron po ako isang kaibigan, ito po ang kanyang favorite verse. Siya po ay isang barkada ko po siya. No? I have shared this twice, I think. Let me share it again. Siya po ay may-ari ng ektaryang lupa dito sa Laguna. At ito po ay poultry farm. Pambihira, ang laking poultry farm na yun. No po. Nasharean ko po siya ng Word of God at siya po ay na-born again. No? At nung siya po ay mababaw pang born again, this happened many years ago, at nung siya po ay mababaw na born again, ito po yung kanyang favorite verse. Yan po yan. Sa Luke 6:38, ang sabi, basahin ko lang po sandali. Sabi po, give, and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Is this true or false? Can I ask again? Is this true or false? True. Yan po ay salita ng Panginoong Diyos. No po? At dito po nagamit ang salitang Tagalog na siksik, liglig at wow. Ang pagpapala ng Diyos, magbigay ka at ito ay babalik sa iyo, siksik, siniksik, niliglig at umaapaw pa. Pambihira ang pagpapala ng Diyos. At ito po ang minemorize ng aking kaibigan na mayaman. At sabi niya sa akin minsan, Anthony, magbibigay ako ng tithes ko sa Panginoong Diyos. Oh, talaga? Bakit? Kasi sabi ng Bible, babalik daw sa akin to, siksik, liglig at umaapaw. Nagbigay siya. Tahimik po ako. Bigay siya kay Lord, no? So, sa church. Hindi sa akin, sa church, no? And then, after a month, after 2 months, nagkita kami ulit. He had a long face. No po, bagsak po ang kanyang mukha. Malungkot po siya. O sabi ko, pare, bakit? Ano nangyari? Kasi hindi naman totoo yung Bible eh. Sabi niya, hindi naman totoo yung Bible eh. Nagbigay ako, pero nalugi ako. Ang daming mortality rate ng aking mga poultry. No? Ang daming patay na po. Hindi ako kumita, nalugi ako. Hindi pala, siksik, liglig at umaapaw. Sabi niya, gumaganon po siya. So this was the time that I was able to minister to him. And this is now the time that I would love to minister to you, just in case you have this same kind of thinking. Gusto ko po, tignan niyo po ito. No? Uulitin ko yung tanong, totoo ba ito? Naku, mukhang tumahimik na, no? Ulitin ko po yung tanong ko, totoo ba to? Totoo ba sa'yo to? Ayan, maganda. Hindi ko na i-share, no? Alam, totoo pala eh. Let me point it out, something here, some truth.
Give, and it will be given back to you. Good measure, pressed down, shake it together, running over. What's my point here? Pag ikaw ay nagbigay, no? Nagbigay. Uy, bigay ako ha. And in your mind and in your heart, you say, hindi, babalik yan sa akin eh. Babalik naman sa akin yan. At mas marami pa. Kapatid, hindi ka nagbigay. Naunawaan niyo ako? Hindi ka nagbigay. Nagpatago ka lang. Hindi ka nagbigay. At dahil sa ganun ang puso mo, mache-check tayo ng Panginoong Diyos. No? If that is our spirituality, mache-check ang puso natin. Talaga ka bang nagbigay? Talaga ka bang nagbigay o nagpatago ka lang? The word is true if the heart is real. Are you with me? Hello? The word is true if our heart is real. So pag tayo po ay nagbigay, Lord, para sa iyo to, wino-worship kita, ibinibigay ko sa iyo to. May bumalik o wala, it's immaterial. Binibigay ko sa iyo to, Panginoong Diyos, kasi mahal kita. At alam nyo, magiging totoo ang salita ng Diyos pag papalain ka ng sobra-sobra ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Pero kung ikaw ay nagbigay, dahil ine-expect mo, babalik din. Mali ang kalalagayan ng puso natin. Maling-mali ang kalalagayan ng puso natin. Sana po nasusundan niyo po ang mensahe. Yung lalim nun. Yung lalim nun. No po. And finally, no po, ano pa ba ang makukuha ko sa verse na ito? The Lord is teaching me about humility. I can extract humility in the wilderness. There is testing in the wilderness, which is good for my life. It will make me strong. No po? God is teaching me about spirituality in the wilderness. And last, ano ba ang maganda sa wilderness na ito? Ang maganda sa wilderness na ito, sabi dito, God led you all the way these 40 years in the wilderness. In other words, ano po? In other words, ito po ang maganda sa wilderness. Ano po? Alam niyo po, may naririnig ako sa mga hindi mananampalataya. Ito po ang naririnig ko sa kanila. Pag sila po ay dumadaan sa unos ng kanilang buhay, sa gera, no po, sa turbulence ng kanilang buhay, no po, sasabihin nila lagi, tibale, there is light at the end of the tunnel. Yan ang kanilang sinasabi. Naririnig niyo ba ho yun? No? May liwanag sa dulo nito. There would be light at the end of the tunnel. Yan po ang sinasabi ng hindi mananampalataya. Mananampalataya, meron akong gustong sabihin sa inyo. When you are in that dark tunnel, let me tell you, God is there as your light. Hindi mo na kailangan makarating sa dulo para makita ang liwanag. Habang ikaw ay nasa dilim, kasama mo ang Diyos, may liwanag kang kasama, kapatid. Hallelujah. God led you in the wilderness. Ang Panginoong Diyos ay nasa wilderness, na po, kasama nila. God will be a pillar of clouds by day, and God will be a pillar of fire by night. In the wilderness, nag-provide po ang Panginoong Diyos. Ito po ang maganda po sa ating Panginoong Diyos. Sinasamahan niya tayo. Kaya, gusto ko bang nasa wilderness? Siyempre po, ayokong nasa wilderness. Pero kung ito naman pala ang aking makukuha, ito naman pala ang benepisyo sa akin pag ako ay nasa wilderness, purihin po ang Panginoong Diyos. Amen. No po. I have this story. It reminded me, this story reminded me of a friend who have helped us. No po. Tinulungan po tayo ng ating kaibigan. Ito po si Mark Hill. No po. Sino po itong si Mark Hill? Siya po ay isang mission pastor sa South Carolina Church of God, Praise Cathedral. Remember him? Do you remember him? Praise Cathedral, South Carolina Church of God. At sila po ay nagkaroon ng desire, I'm just refreshing your memory. Sila po ay nagkaroon ng desire na matulungan ang ating church. Nakita nila ang ating proyekto, nakita nila ang magandang proyekto. It's not only the building, but the effect of the building in the community and in the Philippines. So sila po ay nagsabi sa atin, no, sabi nila, Anthony, magre-raise kami ng pera dito at we will match kung ano ang mare-raise ng DASMA, i-raise din namin. No po. At syempre, the rest is history. We got 5 million pesos from them. No po.
At sila po ay nag-donate ng 5 million sa ating church. At yung 5 million po na yon ay nagamit na pandugtong ng old church, this church, and the new building. The old and the new building were connected na po. Yun po ang halaga po nun. At ito po ang ginawa ni Brother Mark Hill. At siya po ang nag-facilitate, siya po ang naging masigasig, nirally sa mga tao, uy, bigay tayo sa Pilipinas, bigay tayo sa Pilipinas. At nagampanan po nila ang kanilang side, nagampanan po natin ang ating part. But a year ago, I received an email, po, si Brother Mark Hill, isang righteous person, isang faithful person, faithful pastor. I heard that nagkaroon po siya ng tumor sa ulo. Sabi ko, pambira. Doon pa naman ako natulog nung General Assembly sa kanilang bahay. Nagkaroon po siya ng tumor. At ang payo sa kanya ng doktor, hindi ka pwedeng mag-isip. Pag mag-iisip ka, lalalayan. Pira. Hindi pwede mag-isip. Kinikwento po sa akin ito ni Mark Morris. Hindi pwedeng mag-isip eh. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng manood ng telebisyon. Mag-iisip. Hindi ka pwedeng yung makikipag-usap. Hindi pwede. Pagkakain ka, paano? Kakain ka, pag kukunin. Mag-iisip eh. Nasundan niyo ako? Mag-iisip, kukunin mo to. Mag-iisip. Magkakamot, mag-iisip. Hindi pwedeng mag-isip. Sabi ko, pampira. Problema. Bad things do happen to good people. Good people will go through wilderness in their life. Ayokong ganon, pero ganon talaga eh. Now, it brings me to the word again. Anong attitude ang aking i-apply? And I remember my best friend. Akala nyo, nakalimutan ko na yung best friend ko. Then I want to see the attitude of David in the wilderness. He wrote a song in Psalm 63. Sabi niya, ito po ang kanyang awitin. While he was in the wilderness, this is the song he wrote. Yung dumadaan siya ng unos, yung dumadaan siya ng tagtuyot, yung dumadaan siya ng taghirap sa kanyang buhay, ito po ang sabi ni David. Sabi niya, "O God, you are my God." Very personal. O Diyos, ikaw ang aking Diyos. Very personal. Not general, but very personal. Hindi niya itinatakbo lang Diyos. At ang kanyang unang mga titik sa kanyang awitin ay ang Panginoong Diyos. Hindi ang unang lalabas sa kanyang bibig, panunutya, panghahamak, curses, sumpa. Hindi. Sabi niya, "Oh God, you are my God." What a claim. So personal. You are my God. Early, when I wake up in the morning, early will I seek you. Hindi ako maghahanap ng iba. I will stay loyal to you. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Bagamat tagtuyot ako, magsusumiksik pa rin ako sa iyo. Kung hindi mo man ako papansinin, kung wala pa, kung sa tagtuyot ngayon ay wala pang kasagutan, sa iyo pa rin ako magsusumiksik. Panginoon, nakala mo ha? Sa iyo pa rin ako magsusumiksik. At sa verse 2 sabi niya, "So I have looked for you in the sanctuary." Sisimba ako. I will be looking for you in the sanctuary. Why? It is where I will taste your power and see your glory. I need to be recharged. I need to be in your presence in this ugly circumstances in my life. Sa napakapangit na sitwasyon ng aking buhay, Lord, I want to be in the sanctuary that I will have the taste of your power and your glory. And in verse 3, sabi niya, "Because your loving kindness is better than life." Saan pa ba ako pupunta? Yung pagmamahal mo, O Diyos, ay higit pa sa buhay. And because of that, my lips shall praise you. My lips will not utter curses. My lips will not blame people. My lips will not pronounce mga pagmumura, mga blasphemy, mga words na it will blaspheme your name.
words that will disrespect your name or disrespect people. No. Because your loving kindness is bigger than life, my lips is ordained to praise you. Finally, in this verse, he said, thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name. Whatever my circumstances is, I will bless you as long as I live. What a resolution. What a decision in life. Gusto kong ganyan. Gusto ko ganyan ang buhay ko. Anuman ang circumstances sa ating buhay, anuman ang sitwasyon natin sa ating buhay, Panginoon, ang mga kamay na ito, patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon. Hindi yung Panginoon, pag may tama ang puso ko, ayoko sumimba. Pag may tama ang puso ko, magtatampo ako sa iyo. Hindi. Kung anuman ang circumstances ng aking buhay, magpupuri ako sa iyo. Today, when we end this message, are you in the wilderness? Today, we could change heart. Now that we are in the wilderness, we could say, God, teach me how to praise you. Teach me how to praise you, and could you please, oh God, shorten this wilderness of mine. If you are the person God is talking to today, come and we will pray for you. In Jesus' name. Thank you for that song, O Lord. Thank you for your word, O Lord God. And we come. We have come with a renewed mind and with a renewed heart, O Lord God. And for those who have come to the altar of the Lord, can I invite you to lift up your hands to God? I lift up my hands in your name. Yes, God. In your name. Whatever circumstances we're going through, mapait o matamis, masama o maganda, ang kamay na ito ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Magpupuri sa iyo, Panginoon. Sabihan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo ako, Panginoon. patawarin mo ako, Panginoon. Kung may nasabi akong hindi maganda, Kung may nasabi akong hindi maganda, maaring sa kapaguran, maaring sa kapaguran, nasabi ko ito, Panginoon. nasabi ko ito, Maaring Panginoon. ako'y nahapo, Maaring ako'y nahapo, may nasabi akong hindi maganda. may nasabi akong hindi maganda. Sa hapon na ito, Sa hapon na ito, patawarin mo ako, Panginoon. patawarin mo ako, Panginoon. Thank you for your message. Thank you for your It message. speaks to my heart. It speaks to my heart. It changed my heart. It changed my heart. At sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon, At sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon, teach me. teach me. Thus I will bless thee Thus I will bless thee as long as I live. as long as I live. This is my resolve, Lord. This is my resolve, Lord. This is my decision. This is my decision. Thus I will bless thee Thus I will bless thee as long as I live. as long as I live. And Heavenly Father, And Heavenly Father, now I see now I see the purpose of wilderness in my life. the purpose of wilderness in my life. Thank you for teaching me. Thank you for teaching me. And this is my prayer also, Lord. And this is my prayer also, Lord. Please shorten this wilderness. Please shorten this wilderness. Paiksiin niyo, Panginoon. Paiksiin niyo, Panginoon. I commit to you this prayer. I commit to you this prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you, Lord, for what you have done today.